Sa gitna ng patuloy na panggigipit ng China sa West Philippine Sea at sa Indo-Pacific, isang development ang itinuturing na magandang balita para sa mga kaalyado ng Amerika. Nagsimula nang i-deploy ng US Marine Corps ang kanilang Iron Dome Air Defense System, na opisyal na tinatawag na Medium Range Intercept Capability o MRIC, sa Western Pacific. Ngayon, ang tanong ng marami ay ito, susunod na bang destinasyon ng Iron Dome ang Pilipinas? Posible ba itong makita sa mga susunod na balikatan exercises? At maaari rin ba itong maging bahagi ng modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines? Alamin natin. Kung bago ka pa lang sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga pinakabagong balita tungkol sa Philippine defense at military modernization. Ayon sa ulat ng USNI News, nagsimula nang i-deploy ng US Marine Corps ang kanilang Iron Dome, na opisyal nilang tinatawag na Medium Range Intercept Capability o MRIC, sa Western Pacific. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na inilalagay ng Amerika ang sistemang ito sa rehiyong itinuturing na sentro ng lumalaking kompetisyon sa pagitan ng Estados Unidos at China. Bagamat marami ang tumatawag dito bilang simpleng Iron Dome, mahalagang linawin na hindi ito eksaktong kaparehong sistema na ginagamit ng Israel. Ang MRIC ay isang bersyon ng Iron Dome na inangkop ng US Marine Corps para sa kanilang sariling pangangailangan. Ginagamit nito ang Temir Interceptor missiles, na siya rin ginagamit ng Israeli Iron Dome, ngunit isinama ito ng Amerika sa sarili nitong radar systems, command and control network, at expeditionary doctrine. Dahil dito, mas angkop itong gamitin ng mga US Marines habang mabilis silang lumilipat ng pwesto sa iba't ibang isla at forward operating bases. Sa madaling salita, ang MRIC ay ang bersyon ng Amerika ng Iron Dome, kaya sa video na ito ay tatawagin natin itong Iron Dome habang tandaan na ang opisyal nitong pangalan sa US military ay Medium Range Intercept Capability o MRIC. Sa kasalukuyan, ang Iron Dome o MRIC ay nakatalaga sa mga forward deployed units ng 3rd Marine Expeditionary Force na nakabase sa Japan at Okinawa. Ginagamit din ito sa mga military exercises sa Guam bilang bahagi ng paghahanda ng Amerika para sa anumang posibleng krisis sa Indo-Pacific. Ngunit bakit mahalaga ito para sa Pilipinas? Kung mapapansin natin ang mga nangyari nitong mga nakaraang taon, malinaw ang direksyon ng defense cooperation ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA, lumawak ang access ng US military sa iba't ibang military bases sa Pilipinas. Sa balikatan exercises, nakita na natin ang pagdating ng HIMARS rocket systems. Kalaunan ay dumating ang Typhoon missile system. Naging bahagi rin ng mga pagsasanay ang NMESIS anti-ship missile system. Regular na ring nakikita ang iba't ibang surveillance aircraft, drones, at missile units ng Amerika sa mga joint exercises. Hindi lang yun, nauna na ring nagdala ang US Marines ng Marine Air Defense Integrated System o MADES sa Pilipinas. Ang MADES ay isang mobile short-range air defense system na gumagamit ng Stinger missiles at autocannons upang protektahan ang mga missile units laban sa drones, helicopters, at low-flying aircraft. Ipinakita ng deployment na ito na seryoso ang US Marine Corps sa pagpapakita ng integrated air defense capabilities sa mga military exercises kasama ang Pilipinas. Dahil dito, maraming defense observers ang naniniwalang mataas ang posibilidad na ang susunod na advanced air defense system na makita natin sa balikatan ay ang Iron Dome o MRIC. Sa ngayon, wala pang opisyal na ulat na magde-deploy ang Amerika ng Iron Dome sa Pilipinas. Ngunit kung pagbabatayan ang mga naunang deployment ng HIMARS, NMESIS, Typhoon, at MADES, makikita ang malinaw na pattern. Karaniwang ipinapakilala muna ng Amerika ang kanilang bagong kagamitan sa pamamagitan ng rotational deployments at joint military exercises bago ito maging regular na bahagi ng defense cooperation. Ito ang dahilan kung bakit mataas ang posibilidad na pansamantalang makita ang Iron Dome sa Pilipinas sa mga susunod na balikatan exercises. Isa sa mga pangunahing dahilan nito ay ang bagong konsepto ng US Marine Corps na tinatawag na Force Design. Sa ilalim ng estratehiyang ito, hindi na umaasa ang mga Marines sa malalaking permanenteng base. Sa halip, gumagamit sila ng maliliit ngunit highly mobile units na maaaring mabilis na lumipat sa iba't ibang isla sa First Island Chain. Kasama rito ang Japan, Taiwan, Pilipinas,
at iba pang strategic locations sa Western Pacific. Sa ganitong paraan ng operasyon, napakahalaga ng isang mobile air defense system tulad ng Iron Dome o MRIC. Habang kumikilos ang kanilang anti-ship missiles, radar units, at logistics teams, kailangan din silang maprotektahan laban sa drones, cruise missiles, helicopters, at iba pang aerial threats. Dito pumapasok ang malaking papel ng Iron Dome. Kung sakaling magkaroon ng deployment sa Pilipinas, magiging mahalagang pagkakataon nito para sa Armed Forces of the Philippines na magsanay kasama ang isa sa pinaka-advanced na mobile air defense systems ng Amerika. Ngunit may isa pang tanong. Posible bang magkaroon ng sariling Iron Dome ang Pilipinas balang araw? Hindi ito imposible. Sa katunayan, mayroon ng magandang pundasyon ang Pilipinas. Ang Philippine Air Force ay gumagamit na ngayon ng Spider medium-range air defense system mula sa Israel. Mahalagang tandaan na parehong produkto ng kumpanyang Rafael ang Spider at Iron Dome. Magkaiba man ang kanilang pangunahing misyon, pareho silang gumagamit ng makabagong Israeli missile technology. Ang Spider ay idinisenyo upang pabagsakin ng fighter aircraft, helicopters, drones, at ilang uri ng missiles. Samantalang ang Iron Dome ay mas nakatuon sa pagharang ng rockets, cruise missiles, artillery rounds, at iba pang aerial threats gamit ang Tamir interceptors. Dahil dito, naniniwala ang ilang defense analysts na mas magiging madali ang integration ng ilang Israeli technologies kung sakaling magpasya ang Pilipinas na bumili ng Iron Dome-derived systems sa hinaharap. Ngunit hindi magiging madali ang prosesong ito. Una sa lahat ay ang gastos. Napakamahal ng isang kompletong Iron Dome o MRIC battery. Hindi lamang launcher ang bibilhin. Kasama rito ang radar systems, command and control equipment, maintenance facilities, logistics support, at sapat na bilang ng interceptor missiles. Bukod dito, kinakailangan din ng mahabang panahon ng training para sa mga operator at maintenance personnel. Kailangan ding may sama ang sistema sa umiiral na radar at command network ng Armed Forces of the Philippines. Isa pa sa pinakamalaking hamon ay ang limitadong budget ng AFP. Sa kasalukuyan, sabay-sabay na isinusulong ng Pilipinas ang pagbili ng mga bagong frigates, offshore patrol vessels, multi-role fighters, submarines, helicopters, transport aircraft, at karagdagang coastal missile systems. Dahil dito, kailangang timbangin ng pamahalaan kung alin ang dapat unahin. May isa pang mahalagang aspeto, ang geopolitics. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na anumang deployment ng Iron Dome o MRIC sa Pilipinas ay tiyak na babantayan ng China. Sa bawat deployment ng HIMARS, Typhoon, at NMESIS, agad na naglalabas ng protesta ang Beijing. Kung sakaling dumating din ang Iron Dome sa bansa, malamang na magkaroon muli ng matinding reaksyon mula sa China. Ngunit para sa Estados Unidos at Pilipinas, ang layunin ng mga sistemang ito ay deterrence. Ang mensahe ay simple, mas handa ang magkatuwang na puwersa na depensahan ang kanilang mga interes at mapanatili ang katatagan sa Indo-Pacific. Sa ngayon, ang pinakamalamang na senaryo ay hindi agad pagbili ng Pilipinas ng sariling Iron Dome. Sa halip, mas mataas ang posibilidad na unang makita ito bilang bahagi ng rotational deployment ng US Marine Corps sa mga joint military exercises tulad ng Balikatan. Kung magiging matagumpay ang mga deployment na ito, maaari itong maging daan sa mas malalim na interoperability sa pagitan ng AFP at US Marines. Sa mas pangmatagalang panahon, habang nagpapatuloy ang Horizon Modernization Program ng Armed Forces of the Philippines, maaari ring pag-aralan ng gobyerno ang pagkuha ng mas advanced na layered air defense systems. Maaaring dagdagan pa ang Spider batteries. Maaaring pag-aralan ng Iron Dome technology. O kaya naman ay ikonsidera ang iba pang alternatibo tulad ng South Korean MSAM at iba pang modernong missile defense systems. Sa huli, wala pang opisyal na kumpirmasyon na darating ang Iron Dome, o mas tamang tawagin ng US Marine Corps na Medium Range Intercept Capability o MRIC, sa Pilipinas. Ngunit kung pagbabatayan ang kasalukuyang deployment pattern ng Amerika, ang lumalawak na paggamit ng EDCA sites, ang sunod-sunod na balikatan exercises, at ang mas malalim na defense cooperation ng Maynila at Washington, malinaw na mataas ang posibilidad na makita natin ang Iron Dome bilang bahagi ng mga future joint exercises. At kung magpapatuloy ang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines,
Hindi rin malayong sa mga susunod na taon ay magkaroon ng bansa ng sarili nitong mas advanced na layered air defense capability. Sa ngayon, hindi pa ito kumpirmado. Ngunit isang bagay ang malinaw, habang lumalakas ang mga hamon sa seguridad sa Indo-Pacific, patuloy ring lumalakas ang kakayahan ng Pilipinas at ng mga kaalyado nito na harapin ang anumang banta sa himpapawid. Ang tanong na lamang ay kung kailan natin unang makikita ang Iron Dome ng US Marines sa mismong lupain ng Pilipinas.